Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Nicole Castillo and welcome po sa aking daily devotion. So, ang topic po natin ngayon is Holy Spirit. So, the Holy Spirit is the third person of the Trinity, fully God and always present. He is not a force or feeling, but a divine person who empowers, guides, convicts, and comforts. From creations to Pentecost, from regenerations to sanctifications, the Spirit reveals God's active presence in the world, especially in the life of every believer. Without the Holy Spirit, the Christian's life is impossible. So, ayun nga po yung sinasabi dito sa ating Holy Spirit. So, dumako naman po tayo sa John 14 verse 26. But the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. So, meron pong Tagalog ito na babasahin sa verse na ito. Panoorin na lang po natin sa video po ni Pastor Russell po. So, dumako naman po tayo sa ating katuruan. The Holy Spirit is God's seal in us. So, sinasabi dito na ang banal na Espiritu ang tatak ng Diyos sa atin. So, ibig sabihin, kapag tinanggap natin si Jesus, binibigyan tayo ng Diyos ng Holy Spirit bilang tanda na tayo ay pag-aari na niya. Para itong spiritual ID na nagsasabing tayo ay kanya na, secured at sealed for eternity. So, next naman po is the Holy Spirit is God's voice in us. So, ang banal na Spirit ang tinig ng Diyos sa loob natin. So, siya ang nagbibigay ng gabay, conviction, at alala kung ano ang tama at mali. So, kapag nakinig tayo, nadidinig natin ang kanyang leading sa ating puso at isipan. So, ayun po yung sinasabi sa the Holy Spirit is God's voice in us. So, kumbaga yung Holy Spirit yung kumokontrol sa atin. So, next is the Holy Spirit is God's power in us. So, ang banal na Espiritu ang kapangyarihan ng Diyos sa atin. So, sa pamagitan niya, nakakaya natin gawin ang mga bagay na hindi natin kayang gawin mag-isa. Tulad ng pagtalikod sa kasalanan, pagmamahal sa kaway, at paglilingkod sa Diyos. So, dumako naman po tayo sa ating applications. Listen to the voice of the Holy Spirit. So, makinig tayo sa boses ng banal na Espiritu. So, maging sensitive tayo sa kanyang leading, sa panalangin, pagbabasa ng Biblia at araw-araw na buhay. Tumahimik minsan at pakinggan kung ano ang sinasabi niya. So, next is obey God and leave the consequence to Him. Sumunod tayo sa pagkatiwala sa Kanya ang ay resulta. Kahit minsan mahirap intindihan ang pagsunod ay nagpapakita ng tiwala. Siya ang bahala sa magiging bunga ng ating obedience. So, for the last naman po is yield to the Holy Spirit and be empowered. So, magpasakop tayo sa banal na Espiritu at tumanggap ng and maging empowered. So, huwag natin pigilan ang gawa ng Espiritu sa buhay natin. Sa halip, i-allow natin siya na kumilos para maging instrumento tayo ng Diyos. And ayun lang po, maraming salamat.